Nako, tatlong malalaking leader ng iba't ibang bansa gumalaw na at gagalaw na, no? Itong si Trump po ay sinabi kakalabanin po ata itong ICC, no? At sa maraming syempre marami natutuwa at marami naghihinala na si Duterte daw ba ay may pakinabang dito. May benepisyo bang gagawin ni Trump dito sa ICC kung sakali? Hindi natin alam kung ano gagawin niya. Basta sabi lang dito sa ating impormasyon, kakalabanin ng ICC, no? Basahin niya natin to. US, China at Russia kakalabanin ng ICC. Dito po syempre ang mga supporter ni Pangulong Duterte at ang ibang tao na umaasa na makakalaya si Pangulong Duterte sa pamamagitan nito, no? Pero hindi natin tiyak 'yon, no? Pero aalamin natin, himay-himay natin kung may posible bang makalaya si PRRD matapos gawin ito o anumang plano. Kasi alam naman natin nakaraan si Donald Trump sinanction niya ata yung isa sa mga judges ng ICC, no? Si Karim yata yun, no? Kasi niya gusto yata patawan ng parusa itong si Benjamin Netanyahu, no? Bagaman hindi siya sabi hindi bahagi o hindi sumali ng ICC ang Israel pati ang US, pero yung tinatawag na Palestine ay sakop yata ng ICC, ng jurisdiction nila, no? Kaya doon nagkaroon ng kaugnayan kung bakit uhulihin si Netanyahu. At ito na nga, nakikipag-ugnayan, kumbaga para nakikipag-join si US saka si Russia at si China magsasalib puwersa yata para itong ICC ikalabanin, no? Hindi natin alam kung paano nila gagawin ito, no? Sa marahas na paraan ba, sa talastasan ba o pakikipagdebate o sa nation, sa United Nation, or sa pamamagitan ng hindi natin alam kung kung agresibo ba yung pagiging kalabanin nila. Kasi pag sinabing kakalabanin, ibig sabihin, kokontrahin niya yung mga dapat gawin at mangyayari para sa hinaharap ng US, no? Kasi si Trump di ba sabi niya nangangamba, ayon sa nabasa nating website, nangangamba itong si Trump na baka isa masunod ito pag ito nawala sa pwesto. Kaya syempre gagawin niya ng paraan, no? Ngayon, importante ito kasi alam bakit? Munti ka naman ba't natin tatalakayan? Importante syempre si Tatay Digong nandun dun di ba? Gusto natin magkaroon ng kulay na gagawin ng tatlong malaking bansa na to sa ICC kung ano man ang gagawin nila kakalabanin. Gusto natin na magkaroon ng magandang kulay para kay PRRD. Para kung sa ganon, baka makalaya. Marami nag-iisip na baka daw bagsakan ng kung ano-anong missile, di ba? Hindi naman gagawin yon. Pwede naman kalabanin talaga ng todo ang ICC, buwagin na, at pag nabuwag na, wala na, at makakalaya na si Tatay Digong. Pwede yan, no? Pwede mangyari, pero hindi pati kasigurado. Basahin niya natin to, mas maganda. Umani ng matinding atensyon sa international community ang ulat ng Financial Times hingil sa umano'y planong pakikipagtulungan ni US President Trump sa China at Russia upang kalabanin ang International Criminal Court. Ayon daw dito ayon sa Financial Times. Pinuntahan ko yung site ng Financial Times at ito nga ang nakalagay. Sabi ganito sa Financial Times, no? Basahin natin. Sinabi ni Xi Jinping kay Donald Trump na maaaring pagsisihan ni Putin ang pagsalakay sa Ukraine. Iminungkahi rin ni Pangulong US na dapat silang makipagtulungan sa pinuno ng Russia laban sa International Criminal Court. Baka iniisip kasi ng iba, bakit kailangan pa ng malalaking tatlong bansa bago pabagsakin o kalabanin ang International Court? Kasi ganito yan Hindi naman pwede kasi kumilos si Trump ng madahas na kasi yan, syempre, makatao pa rin dapat ang dyan. Dito po pwedeng, kaya nga hindi natin alam pwede mangyari. Hindi natin alam kung ano pwede mangyari, pwede mapikon si Trump. Alam niyo naman pag napikon si Trump, di ba? Pag sinabi niya, talagang powerful, di ba? Yan talagang, kaya nga naging idol itong si Trump, no? Parang si Tatay Digong, no? Na talagang matapang. Kumbaga, pag mahal niya talaga ang kanyang kaya nga, make America great again. Di ba? Sabi niya ng kanyang dun sa kampanya niya dati, no? Kasi ang bawat mamamayan ng Amerikano, mahal ni Trump. Di ba? Hindi katulad dito sa ating bansa, ipinagkakangulo ang sariling lahi. Di ba? Ibinibigay natin ang sariling lahi, no? Tapos batay pa yan sa kanilang politika. Political agenda nila. Pwede pang sabihin na ngayon galit ako sa China pero sa ICC hindi ako galit. Depende sa gusto nila yan, no? Sasabihin nila ginagamit lagi nila taong bayan. Mahalin nila taong bayan, no? Ngayon, ang tanong, maapektuhan ba ang pagkakakulong ni Tatay Digong dito? Ang sagot para sa akin, medyo malabo-labo.
Kasi baka itong gagawing hakbang nila Trump, para lang sa kanila to. Para kay Netanyahu, para kay Putin, o sa ano pang bagay. No? Pero kung halimbawa, maalala bigla o magkaroon ng himala na maalala ni Trump ay kaalyado tayo ng Pilipinas, possible. Sana, yung pagkilos ni Trump, hindi lang para sa kanila, kundi para sa makinabang sa buong mundo na ano ba talaga gawain ng ICC na yan. Kasi alam sa akin na ganito maraming damage siyang ginagawa ng ICC. Bakit? Una, yung bansa mo na may justice system sa Pilipinas na babastos. Pangalawa, yung soberenya ng Pilipinas na apakan. Pangatlo, yung lahi na ito na pag-aaway-away dahil sa ICC. Di ba? Bakit? Biruin mo, ginagamit ang ahensya ng bansa mo, hindi lang Pilipinas. Halimbawa, punta ka sa ibang bansa. Ganon din ang procedure. Uhulihin nila yung tao, gagamitin yung kapangyarihan ng bansa. Parang tayo, ICC, may warrant arrest na lumabas. Sino gagamitin puwersa? NBI. At ang iba pa gagamitin, yung PNP, para hulihin lang, ibigay sa ICC. So sa madaling salita, hindi mo alam, pinakikilos tayo ng ibang lahi. Di ba? Napakasakit sa isang damdamin yun. Napakasakit sa isang makapilipino yun. Napakasakit kung talagang ikaw ay tunay na isang public servant. Nasasabihin mo, sa ibang bansa tayo umasa, ayaan mo sila. Para tayo kinokontrol ng ibang bansa sa pamamagitan ng patagong paraan, sa pailalim na paraan. Tama, mali mga kaibigan. Tama, mali mga kabunting kaalaman sinasabi natin. No? Ito napakalagang bagay nito kasi kung saan ito si Bato, huhulihin na naman. Si Senator Bato de la Rosa, huhulihin na naman, gagawin na naman ito. Di ba? Ano to? Di ba? Iniinyata natin ang bansang Pilipinas. Pinagmamalaki natin ang bansang Pilipinas. Ikaan niya, ang daming mga pasyalan sa Pilipinas. Ikaan niya, ang daming mga tourist spots sa Pilipinas. Proud Pilipino. Saan ka laging proud? Kung mababalita mo sa ibang bansa, sabihin mo, proud Pilipino. Pagtalikod mo sabihin, paano? Proud Pilipino kayo? Kalahi nyo, sinuko sa isang bansa. Di ba? Dala yan Bakit? May isip na ibang bansa yan. Bakit? Ang usapan ngayon kasi, critical sa Pilipinas, nasa international news na nga tayo Ano nangyari sa Senate stage, doon sa Senate stage di umano? Nangyari, balita sa buong mundo yon. Balita sa buong mundo. Senado, sinugot, etc. Siyempre, ano nyo naman balita? Diba? Ano iisipin ng ibang bansa? Ba't nagkakagulo ang Senado? Number one, tanong niya, ba't nagkakagulo Senado? Bakit? Dahil may International Criminal Court na awaran doon sa isang senador. Siyempre, maaalarma lahat ng tao. Ganun ba? Yung mga ordinaryong tao kahit sa ibang bansa, kahit nasa Japan ka, nasa China ka, mapapaisip ganun pala, may ganun pala. Ganun pala, paano yung presidente namin kung hulihin? Paano yung namin kung hulihin yung isa sa mga minister namin sa bansa namin? Nag-iisip sila, di ba? Ibig sabihin, sa kakaisip nila, bumababa yung tingin nila sa mga Pilipino, yung iba sa kanila. No? Tapos magmamalaki pa, proud Pilipino, mga ibang senador, no? Eto, painggan po natin. Tapos pero ang pinakatanong, makaka-apekto ba 'to kay Tatay Digong? Ang sagot ko personal, hindi ko alam. Pero may tsorya. Possible, pero mababang porsyento lang. Maaari yung gagawin nila sa makatwirang paraan, sila Trump, Xi Jinping at Putin, para sa pakinabang ng kanila. Pero sana naman, sana lang sana, maambunan tayo ng kanilang gagawin kung ano man paglaban o kakalabanin ng ICC, maambunan tayo at makinabang daw sa Tatay Digong. Di ba? Ang pinakamalubang mangyayari na lang siguro, pinakahimala na mangyayari, kalabanin ng ICC, ipasara ang ICC, mga maluba, tsorya lang yan si Tatay Digong pauwi na. Wala na kasi. Wala na sila magagawa, papauwi na. Parang ganun. Pero huwag tayo umasa. Sinasabi ko na kayo, huwag tayo umasa. Sa mga nagsasabi, makakalaya si Tatay Digong, hindi natin tiyak yan. Hindi natin matitiyak yan. Pero sana, itong gagawin hakbang na to ni President Trump, sana magkaroon ng kulay kay PRRD. Pres Trump, idol. Hindi, si Pres Trump talaga, isa sa mga pinakagusto kong presidente yan. Ako, hindi, totoo lang sumunod si Netanyahu. Bakit? Talagang yan, mga leader. Yan, hindi nagpapahawak. Hindi katulad nakikilala nating leader dyan. Bukod sa uutal-utal na, wala akong binabanggit ang pangalan, hindi pa niya kayang panindigan yung sinabi niya. Si Trump, pag sinabi niya. Di ba? Kung mabali man, may katwiran na mabigat na katwiran. Pero isa, hindi niya papapasukin ng ICC, walang jurisdiction. Pero nagawang pahuli si Pangulong Duterte. Hindi niya papapasukin ng ICC, walang jurisdiction. Pero si Bato hinuhuli ngayon. Di ba? Okay, finale. Si Pangulong Duterte, hindi natin tiyak na kung ay madadamay dito, kundi kasi kaalyado tayo Pilipinas hindi gano'n. Pero dito, tiyak natin, kakalabanin niya ang ICC at
si Trump ay sana gumalaw na at gugunawin itong ICC. Hindi, figure speech lang. Gugunawin itong ICC. Pero hindi natin alam kung sa paraang gugunawin na bubuwagin, aalisin sila, o papalitan, iibahin, hindi natin alam. No? Okay, dito na po tayo dumako tayo. Dito rin sa usapang ICC rin. Pero papiyawan natin muna itong si Atty. Salvador Panelo sa kanyang pahayag. Ni Senadora Cayetano na umiiyak siya, nagagalit dahil sa inasal, yung Tiberos at ang mga minority na nagsasabing walang seeds. Paano nga masasabi niyong walang seeds? Wala naman kayo doon. Tama yung sinasabi niya, nasan ba kayo? Nung nagkakagulo kami rito, nung nakaamba yung mga bala sa amin, umalis kayo Alam nyo na may gulo. Ito namang si Lacson, magpapaliwanag siya, umalis daw siya. Kasi nakausap niya yung NBI head na wala naman daw utos, hindi naman daw nakapaligid sa kanila. Kung hindi ka ba naman na tinamaan ka na magaling Lacson, ang kinonsulta mo yung kalaban nyo. Kasi ang kalaban nyo doon at that time, NBI, sinasalakay nga yung inyong lugar Dahil may gusto silang arrestuin, hindi nila pinadaan. Ito, isipin mo, ipapapansin ko sa inyo, minority, perfect. Nagsasabi, walang pag-atake. Ang majority, sinabi may pag-atake. Kanino kayo maniniwala? So, doon sa nagsasabing nandoon sila mismo sa sa Senate, yung majority, na sinasabi nila may pag-atake? O yung wala naman sila doon, na ang minority wala doon, at sinasabi nila walang pag-atake? Kanino kayo maniniwala? Kanino kayo maniniwala? Doon ako sa maniniwala sa nandoon. Parang ganito lang yan. Sa isang opisina, 3 kayo nandoon. Wag na opisina, bahay na lang. 3 kayo nandoon sa bahay nyo. Nakasaksi kayo ng atake sa loob ng bahay nyo. Pinasok kayo, may banta, may ganyan, taasan ng kamay, may barilan, may warning shot. Tapos yung 3 wala. Sino dapat magsabi na walang pag-atake at may pag-atake? Sino dapat may karapatan at makapagsasabi talagang totoo? Siyempre yung naiwan sa bahay. Kasi kami nakasaksi. Yun ang paniniwala namin Halimbawa, 3 kami sa 3 kami sa isang bahay. May leon na pumasok, leon. Hindi man umatake yung leon, pero may threat yung leon pumasok sa amin. Sino sasabihin mo, ay walang anyan leon, walang pag-atake yung leon. Yung nagsasabi, yung mga wala sa Senado, kesa yung mga nandoon, hindi maganda. At isa pa, paniniwalaan nyo pa to. Bakit yung minority na sinasabi walang pag-atake? Yun din ang sinasabi ng palasyo. Ano yan? Coincidence na naman? Na porket sinabi ng palasyo walang pag-atake, lahat ng minority sasabi wala din pag-atake? O napaghahalata lang talaga kayong magkakakampi-kampi? Di ba? Hindi siya pwedeng halimbawa, ako si minority, naisip ko, ay, pag-atake talaga yun. Meron. O hindi man pag-atake, pagsalakay. O hindi man pagsalakay, may konting threat na nangyari kasi putukan, di mo alam Tapos yung naratibo na, yung sasabihin ng Malacanang sa papanigan mo, siguro isipin mo, naku, wag tayo kumontra sa Malacanang kasi papag-iinitan tayo. Kung anong gusto nila, gusto rin natin. Ganun ba? Kahit alam mo pag-atake yun, sasabihin mo hindi pag-atake yun kasi porket sinabi ng palasyo hindi pag-atake. Ibig sabihin, magkakampi-kampi. Tanong ko lang magkakampi-kampi ba kayo? Bakit isa sinasabi niyo hindi pag-atake? Para sa amin pag-atake yun Ako unang tanong ko unang panood ko. Hindi ko alam kung 8:15, 8:30, 8:40, 8:45, 8:50 nagputukan sa Hindi ko alam kung tamang o 9:30 nagputukan. Basta nakinarig ko, brownout kasi yun Sino rito nakaranas ng brownout? Yung isang linggo nagputukan. Diba? Alas Metro Manila, diba brownout? Yung rotating brownout. Hindi ko alam kasi una-una, wala akong lobat, nagtitipid na ako sa cellphone. Narinig ko lang sa kapitbahay, nagbabaril na daw sa Senado. Siyempre, nagbabaril na. Ang una naisip ko, may umatake na. Come on! Ay, ako wala sa Senado, naisip ko yun What if pa kaya doon ka sa Senado at narinig mo yung putukan? May umaatake na, bakit ganun? May atake, halo-halo na, may dadamputin, may uhulihin. Si Bato na doon, may mga pagtanggol. Alam nga naman di pagtanggol nila si Bato. Gets nyo? Kaya huwag mo na sabihin na hindi pag-atake. Is pag-atake. Para sa akin is pag-atake.
Di ba? Pero, nalaman ng investigasyon, ha, hindi na hindi, yung unang bugso ko yun, pag-atake. Pero, itong pinakahuli na nalaman natin, masasabi mong hindi naman talagang purong pag-atake, pero parang same na rin siya eh. Pero sasabihin mo talaga na wala talagang pag-atake nangyari? Nagets nyo? Hindi ka maniniwala eh. Eh kasi may putukan eh. May pagsalakay eh. Di ba? May mga barenahan pa. Oh. Kaya dito, hindi dapat sinusisihin at isisihin ng NBI. Hindi pa isisihin ng NBI eh. Bakit? Kasi karapatan nila na utusan, karapatan nila hulihin yung tao may warrant. Karapatan din ng Sergeant of Arms na protektahan yung Senado dahil sa custody. So, walang may kasalanan. So, dapat walang sisihin. Di ba? Ngayon, ang pinakamaganda nito, i-resolve to. Alin yon? Doon papasok ngayon yung pagka-Pilipino natin na tayo unity. Magkaka-Pilipino tayo. At pag magkaka-Pilipino tayo, hindi mo hahayaan na ang ICC pag-aaway-awayan tayo. Kasi sila ang dahilan ba't nag-aaway-away ang Pilipino ngayon eh. Nagtatalo-talo kung may jurisdiction ba sila. Wala, hanggang ngayon, wala mapatunayan eh. Kung meron ba talaga, may nagsasabing walang jurisdiction, may nagsasabing jurisdiction. Dito naman sinasabi huling si Bato, dito naman ayaw, hindi pwede huling si Bato. Dito naman sumugod daw yung NBI, dito naman sumugod yung Sergeant of Arms. O di ba kung titignan mo pag-away-away na, hindi nila pinag-aaway-away rekta, pero ang nangyayari, nagiging epekto sa ginagawa nila, nag-aaway-away ang sambayan ng Pilipino. Yan ba pumapabor kayo? Pumapabor ba kayo na pag-awayin ng mga Pilipino? Hindi na set ang pag-awayin na pag-aaway-away nila ang Pilipino. Yan ba ang ratangkilikin natin? Di ba? Pagbukod-buko rin, mas matindi pa sa China. Ang China, WPS lang inaagaw nila eh. Ang inaangkin nila, sasabi natin eh. Eto, hindi. Inaangkin ang pagkatao natin sa Pilipinas. Di ba? Pati gastusin sa atin pa. Tuloy. Regular na coordination, sasabihin. Pasensya na kayo, mahaba yung explanation ko. Alam niyo naman, kasi hindi ko kayo iiwanan ng isang talakayan na walang kasilbi-silbi. Gusto ko mabigyan ko kayo ng magandang aral, maraming kwento. Patas tayo dito. Di ba? Sabi ko nga, sa pagiging patas natin, wala tayong dapat sisihin. Ang gagawin natin, re-resolvehin natin to. Sa anong paraan? Huwag natin papasukin ng ICC, tapos maligaya tayo. Si Bato, kasuhan dito ng due process. Di ba? Kasi nangyayari, didiin ng NBI. Kawawa naman. Nadidiin ng Sergeant of Arms. Kawawa naman. Di ba? Yun ang nadidiin eh. Di ba? Habang ang iba, nanonood lang. Habang ang iba, hindi nangangamusta. Sa Senate President, meron kayong warrant of arrest. Pagkatapos, pupuntahan nyo si Bato. Hindi, ang ginawa ninyo eh. Gusto nyo kalad ka rin kagad eh. Hindi nyo pinakita ang warrant of arrest. Madalit sabi, Lacson, bakit ka nakikinig sa kalaban na walang assault? Kaya ka umalis. Hindi mo nga tinignan kung yung mga tao mo nakauwi na nga. Nauna ka na. O kung hindi ka man nauna, may mga naiwan, hindi mo naman chinek yun eh. And even assuming na nakaalis sila, paano naman yung iba? Hindi mo malang tinignan yung mga ibang empleyado. Kung ano na ba ang kalagayan nila. Kaya ang gagaling ninyo magsalita na walang pagsalakay ng ginawa. There was no seed. Wala kasi sila dun eh. Kaya sasabi nila yan. In the sense na hindi natuloy. Parang walang pinagkaiba yan sa ganito. Mami, umuwi ng bayo anak niya, no? Mami, hinabol ako ng aso. Ano hinabol? Sabi ng kapitbayo. Oy, Mare, yung anak ko hinabol ng aso nyo. Ano sabi ng may-ari ng aso ng nanay, isang kabinanay? Nako, Mare, hindi naman nangahabol yung aso ko, hindi naman nangangagat eh. Tumakbo lang yung anak nyo. Di ba? Nagsisimula ng pag-aaway sa kapitbahay eh. Di ba? Mare, hindi hinabol yung aso anak niya. Siya tumakbo kaya hinabol. O, di ba? Kasi wala siya doon. Hindi niya naranasan. Kung nandoon sana siya, nakita niya hinabol talaga yung anak niya. Anak ko, hinabol talaga. Gets nyo? Parang ganito yun. Pagsalakay, pero nagkaroon ng pagtatangka. Kaya nga nagkaroon ng putukan eh. Kaya nagkaroon ng warning shot. O, hindi sila nagkaintindihan. Kahit anong sabihin mo, merong pagtatangkang pagsalakay. Na nagkabarilan nga eh. O, kaya natural lamang yung kay Senadora Cayetano na sumama ang loob sa inyo. Hindi man lang daw kayo tumawag. Nakauwi na nga kayong lahat ng minority. Nakatawag ba kayo? Kumusta na kayo dyan? Ano ba nangyayari dyan? Wala. Ni hay, ni hoy. O yun. Yun ang problema sa inyo. Ang gagaling nyo magsalita sapagkat wala kayo doon.
O, yan sa akin kaduwagan yun, yung ginawa ninyo. Sapagkat sinasalakay yung institusyon nyo, dapat nanatili kayo doon. Hindi pinabayaan nyo nang maiwan yung mga tao doon. Paano pala kung nagkatuloy-tuloy yung mga barilan doon? Hindi na ito. Marami sanang namatay. Saka pansin nyo, minority, pansin nyo, hindi nila pitatanggol yung nangyari. Hindi naman si Bato pagkatanggol nyo eh. Alam natin mali yung ginawa ni Bato. Pero kaparaanan niya yun para hindi siya mahuli ng banyaga. Kasi sabi ni Robin, kidnapper yung mga yun. Kasi banyaga yun eh. Pero kung Pilipinas citizen, Bato, sumuko ka na. Kasi due process ng Pilipinas ang pinagtataguan mo. Sumuko ka na. Pero ICC, ang sama sa dibdib na susuko mo yung Pilipino mo. Di ho ba? Mali. Sige, mali yung ginawa ni Bato. Bakit kayo mga minority, hindi namin kayo narinig na ipinagtanggol nyo yung Senado? Bakit? Kasi, pag pinagtanggol nyo yung sitwasyon na nangyari sa Senado, para nyo pinagtanggol si Bato. Bagay na ayaw nyo. Tama? Pwede nyo naman sabihin ayaw namin pagtanggol si Bato, mali yung ginawa niya. Pero yung Senado, pagkatanggol namin. Ba't di nyo ginawa pagtanggol? Nakakapagtaka lang kung bakit tahimik kayo. O, siyempre, takot kayong madamay, kaya umalis na lang kayo. Yun ang katotohanan dyan. So, pagdating naman dun sa katanungan about Robin Padilla, may paliwanag na nga siya doon. Sabi niya, bakit ba kayo tanong ng tanong? Nandun naman sa video, merong investigasyon. Hayaan nyo na muna mag-imbestiga para pag nag-imbestiga at meron ng findings, saka ako magsasalita kung ano man ang dapat yung sabihin. Ang kukulit nyo rin kasi. Ayan, Atty. Sal. Samantala, yung kaugnay nga sa issue ng TRO na isinampa or dinulog ni Senator Bato ay tinanggihan nga ng Supreme Court anbang ang hinihiling na temporary restraining order ng ni Senator Bato de la Rosa kaugnay sa posibilidad ng kanyang pag-aresto sa anumang warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Alamin natin sa ulat ni Aaron Rojas. Sa isang special session ngayong May 20, nagdesisyon ang Korte Suprema sa botong 9 ang pabor, 5 ang hindi at 1 ang nag-abstain na ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order Pasensya na kayo, walang picture pero painggan nyo na lang. o TRO o status quo anti-order. Batay sa inilabas na press briefer ng Office of the Spokesperson ng Supreme Court, hiniling ni De La Rosa sa mataas na hukuman na pigilan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines at Criminal Investigation and Detection Group sa pagpapatupad ng anumang pag-aresto laban sa kanya. Kaugnay ito ng pagsilbi ng warrant mula sa International Criminal Court, red notice o diffusion mula sa Interpol o anumang dayuhang judicial at quasi-judicial instrument na walang katumbas na warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Gayunman, nilinaw ng Korte Suprema na limitado lamang ang kahilingan para sa interim relief o pansamantalang proteksyon ang naging aksyon nito. Ibig sabihin, hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema ang pangunahing usapin sa kaso na inihain ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador De La Rosa laban kay Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang opisyal ng gobyerno. Alam mo, ito lang maputol tayo, baka makalimutan ko Bakit ginagawa nila ang ICC na armas ngayon para papasukin sa Pilipinas at manghuli ng mga kapwa Pilipino? Bakit? Alam mo, sagot para sa opinion ko alam bakit? Para yung Pilipino magalit man ng todo, hindi sisisihin kung sino, ang sisisihin na ICC. Tama, di ba yung nangyayari? Kalahati ng milyon-milyon Pilipino galit sa ICC. Hindi dito sa Pilipinas kung sino nagpapahuli. Di ba? Walang pinagkaiba yan dun sa isang building na nagtayo ang foreigner, nagalit sa foreigner. Hindi doon sa may-ari ng lupa nagalit. Dapat magalit ka doon sa may-ari ng lupa kasi pinayagan mo yung foreigner na magtayo doon sa bakuran ng building na malaki. Tama? Oh. Sino ba dapat kagalitan? Yung pumayag. Ba't ka pumayag? Alam mo, banyaga to. Kaya gusto nila ICC, sa salitang kanto, iwas pusoy. Iwas pusoy sila. Magalit man ng Pilipino, hindi sa mga kapwa, hindi sa sino nag-utos. Doon sa ICC sila magagalit.
Ayon pa sa Supreme Court, ilalabas sa kanilang website sa May 25 ang buong resolusyon, kabilang ang magkahiwalay ng concurring at dissenting opinions ng mga mehistrado. Samantala, nananatiling nakabinbin ang pagdinig sa pangunahing argumento ng magkaibang panig kung may jurisdiction nga ba o wala ang ICC at Interpol sa Pilipinas kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Senador De La Rosa kaugnay na naging desisyon ng Korte Suprema. Para sa Diyos at Alam mo, ito napakasimple logic lang yan eh. 2011-2019 kasali tayo sa ICC, sige. Nagkarasa tayo sa 2019, 2025 na ngayon, uhuli mo pa rin yung tao? Wow! Wow! Di ba? Ibig yung pala sabihin, kung 2000, ano ngayon, 2006? 2026 ngayon. Pagpalagay natin na lumipas na maraming tao, wala na tayo nun malamang. 2096. Ilan yun? 26, 36, 46, 56, almost 80 years. 80 years. Pagkalipas pala ng 80 years, ha? 80 years from now, pwede palang makulong din yung mga apu-apuhan na nabubuhay pa hanggang ngayon, lolo na. Sasabihin, yan, nagkasala yan, ikulong sa ICC yan. Kasi sakop pa siya ng 2019. Pwede? Pwede? Di ba? Halimbawa, buhay pa si Kitty Duterte ng mga panahon 2090s. 2019 na nakalipas, 70 years na. Pwede ba kulong si Kitty Duterte kasi kasabot siya ng tatay niya sa ICC? Pwede ganun? Hindi makatwiran. Pilipinas kung mahal. Aaron Rojas, SMNI News. Yan po, Attorney Pasensya na kayo ha, hindi ako ganit ha. Style lang yan. Sal. Ano pong masasabi niyo sa pagkakatanggi ng Korte Suprema sa TRO na isinampa or idinulog nila Senator Bato? Kung nanonood si Senador De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi dinayan mga pinahin nyo yan. Kasi mali ang pinahin nyo. Hindi dapat certiorari, writ of amparo, at TRO, induction. Dapat kako, i-file nyo ay habeas corpus. Sabi ko doon sa abogado, nagkamali ka na nung pinag-file ka ng certiorari para kay Presidente Duterte, kaya nadala yan sa iyo. Habeas corpus dapat ang inihain mo. Nagkamali ka na, ngayon nagkakamali ka na naman. Hindi kayo nakikinig eh. Kasi ang problema... Tama si Tony Panelo. Ito talaga, magaling na abogado to. Bira lang kayo ng bira na hindi nyo pinag-aaralang mabuti. Kaya nasisemplang. Kung nag-file ba kayo ng habeas corpus, di tapos na yan that very day, na-resolve na ng Korte Suprema yon. Hindi mo kailangan ng TRO na doon sa habeas corpus. Kasi ipapatawag na si Bato, patatawag na ng NBI. Tatanungin, bakit mo ina-arrest yan? Ba't ginugulo mo? Bakit mo nire-restrict ang movement yan? Kasi po may warrant of arrest. Warrant of arrest galing saan? Galing sa ICC. Bakit? Meron bang kapangyarihan yan? I-discuss. Kung doon mismo sa araw na yon, magkakaroon na ng diskusyon. Mariresolve na Mali na yung nangyayari ngayon. Mali na, hindi na tama yung nangyayari ngayon. Yung utak ng tao binubusog nila sa galit. At yung galit na yon, para hindi mapaisip yung tao kung ano yung tama. Buti tayo, kahit nandito tayo, kahit maraming galit ang narinig natin, hindi tayo nawawala sa sarili. Kasi ang isang bagay na paulit-ulit mo naririnig, kahit mali na yan, at sinamahan nila ng galit at puot, lahat ng tao maniniwala, kahit mali. Tandaan niyo yan. Kahit tanda. Halimbawa, ganito sabihin mo sa anak mo, o doon sa isang tao, anak, boy, mali ang itong may mali, no? Ito, lason to. Huwag mo pakikilaman yan, ha? Pero pag sinabi mo sa kanya, ito, hindi lason to, ha? Araw-araw mo sinasabi, itong lason, hindi lason. Hindi lason to, hindi lason to, hindi lason to, hindi lason to. Araw-araw, isang taon na, hindi lason to, hindi lason to. Maniniwala ka? Yung sinasabi mong lason, pag sinabi mong hindi lason, maniniwala talaga hindi lason yun. Ganon na nangyayari, na pag-aaralan yan. Bibigyan ko ba ito ng writ o hindi? Kung nabigyan, di okay na. Tapos na kagad ang kontrobersya. Hindi na siya ma-arresto. Dahil sasabihin ng Supreme Court, bibigyan kaya, balik kayo dyan. Wala, hindi nila sinunod eh. Kaya yan ang problema eh. Kaya ang payo natin sa mga abogado, lalo na yung kulang kayo sa karanasan, para lang magkaroon kayo ng publicity, bira kayo ng bira.
O, merong isang bagong abogado na gusto rin mag-senador. Kaya nasemplang siya ng mga ordinaryong mga reporter lang. Dahil hindi niya may paliwanag ang sarili niya doon sa mga petition na pinayan nila. Yan ang sinasabi natin, maging may Sino kaya yung abogado gusto maging senador? ingat kayo. Hmm. Kaya tuloy nagkaka-loko-loko na rin yung hanay ninyo dahil dyan eh. Hmm. Kung ingatan yung mabuti, mag-aral muna kayo ng gusto bago kayo gumawa ng mga hakbangin. Yung publisidad, makukuha niyo yan sa tamang mga galaw. Matalino si Panela, matalino. Kakaroon nga ng publisidad, kaya lang yan, ang-trending, masama ang ginawa ninyo. Hmm. Yan. Pero sa tingin niyo po, Attorney Sal, kung i-file ulit nila itong habeas corpus na ABS petition, corpus. igagrant pa po ba ng Supreme Court kung sakali? Dapat nga noon pa eh. Kung baka nag-rule na nga sila na wala tiyaro at saka pag-aaralan pa nila yung mga issues na ni-raise. Kasi yung mga ni-raise na yan, kung noon doon sa habeas corpus lang, tapos na kagad ang usapan na yan. Hindi na aabot sa ganitong kahaba-haba. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa panig naman ng NBI, hindi pa agad kikilos ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos na ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong Temporary Restraining Order or TRO, kaugnay pa rin ng posibleng pag-aresto sa kanya batay sa warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Alamin natin sa ulat ni Cherry Light. Talo kasi sila eh. Talo kasi sila eh, sa labang ito. Unang, number 1 si Sara sa survey. Pangalawa, itong kay Cayetano, nakuha ng leadership. Tapos yung maleta, na-expose pa. Talo sila sa labang ito eh. Totoo lang eh. Kaya tamo, nangaasar na lang ibang vlogger. Dito to, wala, nangaasar na lang. Si Harold Respicio, huhulihin na, kakasuhan, laki ng ilong daw. Nangaasar na lang sila. Mike Defensor, iba yung pangalan. Mike Defexor, gagawin na. Buangson. Lagi nila tamo yung mga loyalista, iniiba nila yung pangalan ng tao. Ginagawa ba? Marcoleta gagawin nila Marcobeta, Marcolecta gagawin nila. Si Guanzon gagawin nila Buangson. Si Libiste gagawin nila Lepiste. Yun ang tawag nila eh. Oo, kasi bakit? Kasi wala na silang maipuntos eh. Wala silang sa katwiran. Pag ang isang tao naghahanap ng kasisiraan mo, wala na silang maikatwiran. Wala silang mailapat dun sa sinasabi mong katwiran. Wala silang tamang mailapat doon. Ano example? Bigyan ko kayo example. Si Mike Defensor nagsalita laban sa gobyerno. Bakit di mo kasuhan si Mike Defensor laban dun sa gobyerno siya sabi nyo? Bakit ang kakasuhan mo sa kanya iba? Dapat, batay doon sa ginawa niya, kasuhan mo siya. O, ibig sabihin, hindi ka makapunto sa kanya. Sabihin, siya lumalakas ngayon. Diba? Gets nyo? May 25. Sa isang panayam, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na kailangan muna nilang pag-aralan ang naging resolution ng Supreme Court bago gumawa ng anumang hakbang ang ahensya. Nilinaw ni Malyari na ang natalakay pa lamang ng Korte Suprema ay ang kahilingan para sa interim relief habang hindi pa naaksyonan ang pangunahing issue ng kaso. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment. Sinabi rin ni Malyari na patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng NBI alinsunod sa direktiba ng NBI Director upang maging handa sakaling dumating ang panahon ng pagsisilbi ng warrant laban sa senador. Pero pagdating sa posibleng manhunt operation, tiniyak ng NBI na handa ang kanilang pwersa anumang oras. Of course. Of course. Sinabi naman po ni Director na ang NBI lagi pong red. Sa ngayon, nananatiling nakaantabay ang NBI sa anumang susunod na direktiba kaugnay ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Tumanggi naman ang ahensya na magbigay ng detalye hinggil sa impormasyon na kanilang nakalap sa kinaroroonan ng senador. Matatandaan na sa inilabas na press briefer ng Supreme Court and Bank, ibinasura sa botong 9-5-1 ang petisyon ni De La Rosa para sa TRO at status quo anti-order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya ng mga ahensya ng gobyerno batay sa ICC warrant.
Interpol Red Notice o iba pang dayuhang kautusan. Gayunman nilinaw ng Korte Suprema na ang kanilang naging aksyon ay limitado lamang sa interim relief. Bili mo, walang tumatayong nanindigan. Public servant, baka Pilipino, binoto ka ng sambayan ng Pilipino, walang naninindigan isa sa inyo. Hindi naman lahat ha. Hindi kayo nanindigan na kapwa Pilipino, huhulihin na ibang bansa. At hindi pa tumutukoy sa pangunahing usapin ng kaso. Ibig sabihin po dyan, kung ano lang po yung mga importanteng kinakailangan i-resolve for the consumption of our law enforcement. Bilamang po ang tinake up ng Supreme Court. Inaasahang ilalabas ng Korte Suprema sa Mayo 25 ang buong resolusyon at magkakahiwalay na opinyon ng mga mahistrado kaugnay sa petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Oo, di ba? Talagang kawawa si Bato de la Rosa dito. Oo. Para sa Diyos. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Nabusog ko naman kayo ng bagong kaalaman at isang komentaryong punong-puno ng karunungan at isang makabuluhang talakayan, lesson learned, at isang masustansyang pag-uusap. Maraming salamat. Ingat lahat kayo. Mabuhay lahat kayo. Paalam po sa inyo. At bago tayo paalam, uulitin ko, hindi natin sigurado kung mapapalaya si Duterte at sa pagkilos ni Press Trump dito, hindi natin masisigurado kung sana magtagumpay si Press Trump. Dahil alam naman natin, si Press Donald Trump ay gumikilos para sa ikabubuti ng hindi lang Amerika, maging ang buong mundo. Dahil gusto niya, siyempre, maayos ang lahat. No? Hindi katulad hindi lang naintindihan ng karamihan yung ginagawa ni Press Trump. Pero ako, personal, matagal ko na sinusubaybay si Trump. Alam ko kung ano talaga layunin niya na ikagaganda sa buong mundo na ginagawa niya. Lalo na dito, sa ICC na to, no? Itong banta ng ICC sa bawat isa ng leader ng mundo. No? Kaya hindi natin alam, finally, kung ano talaga ang mangyayari pag sana Press Trump, Idol Trump, sana magawa mo ng paraan ang Pilipinas na si President Duterte ay makawala doon sa parusa ng ICC. Oo, sana makawala po. Maraming salamat. Mabuhay po si Press Donald Trump. Pabuhay po si Rodrigo Duterte. Paalam po sa inyong lahat.